Ano ang mga palatandaan ng demonic influence? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin dito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 daily devotions. So, ngayon po ay nasa topic na tayo ng demonic influence. Wala po tayong pinipiling mga topics, no? From A to Z po tayo. Ngayon po ay nasa letter D na tayo. Demonic influence. Seminary edition po ito para po sa mga bago dito sa ating channel. Kung ano po yung mga topics sa seminary na tinatalakay doon, yun po yung ginagawa natin mga devotions. So, isipin nyo po, para na rin kayo nag-seminary o nag-Bible school. Pag natapos nyo po itong isang buong taon na ito, lumalim na rin tayo sa mga usually pinag-aaralan lang sa mga seminaries. So, ano ba yung konsepto ng demonic influence? The term daimonidzomai, refers to being under demonic influence. In Scripture, in the Bible, this term is often associated with more extreme cases of demonic control affecting a person's mind, body, and spirit. However, the Bible makes it clear that Christ has ultimate power over the demonic realm. While believers cannot be possessed, they can experience spiritual attacks. This is why we must remain vigilant and rely on God's power. Now, yung demonic influence po, para isipin po natin para siyang spectrum, no? Merong minimal, merong matindi, tapos meron yung pwede nating tawagin demon possession. Yung talagang kagaya ng sa sitwasyon dito na ina-encounter ng ating Panginoong Jesucristo, na talagang may demonyo talaga doon sa loob niya. Hindi lang siya basta influence controlled and manipulated siya ng demons. So, ano ba yung mga signs, mga palatandaan ng demonic influences? So, marami po yan. Naglista po ako dito ng 8. Number 1, distortion of the truth. Depende kung gaano kalala, no? Pero kadalasan sa iba't ibang mga relihiyon na dinidistort talaga yung katotohanan patungkol sa Diyos, we can say that's part of demonic influence. Number 2, spiritual bondage to sin. Yung pagkaalipin ng isang tao sa kasalanan. Depende pa rin po yan. Malawak po yan, no? Number 3, hatred of Christians and the church. May mga taong sobrang galit sa mga Kristiyano at sa church, sa body of Christ. Madalas po yan sa iba't ibang mga bansa, no, na pag Christian ka, pe-persecute ka. Na para bang sila yung religious, yung Christian yung sa demonyo. Parang ganun, pine-persecute nila. Hatred of Christians in the church, apathy, and hardness of heart. Ito yung matinding pagmamatigas laban sa Diyos. Fleshly thinking and worldliness, mga makamundong pag-iisip. Fleshly thinking, makalaman. Addiction to drugs, sex, pornography, orgy, fornication, and all sorts of sexual immorality. Yung sobrang addict sa mga ganong mga bagay. Obsession to occultism and false religion. Ito yung mga Kristiyanong sobrang fanatic, hindi mga Kristiyano, mga taong sobrang fanatic doon sa kanilang relihiyon o sa kulto na sinalihan nila. Witchcraft, pangkukulam, divination, spiritism, New Age, astrology, horoscopes, tarot cards, faith healing, necromancy. Necromancy, ito yung pakipag-usap sa mga patay, sa mga kaluluwa ng patay. Meron yung mga glass pa na ginagamit, Ouija board, etc., etc., and other similar practices. Now, hindi ko po sinasabi na lahat ito ay purely kay Satan or purely demonic. Sometimes po, yung iba rito dahil talaga yung tao, makasalanan talaga. Lagi ko nga sinasabi, hindi mo kailangan si Satan para magkasala. Sometimes yung puso lang natin sapat na para maging makamundo, gumawa ng kasamaan. Now, ito lang po ay ilan lang po sa mga examples na, some of the demonic influences. Na malaking possibility na hindi lang to human, kundi may demonic influence. So, mahabang topic po yan. Nagbigay lang po ako ng example. Now, dumako po tayo sa Mark chapter 5, verse 1 to 20. Ito po yung talagang masasabi natin na grabe yung influence ng demon, as in manipulated na yung isang tao. So, sabi po dito sa istorya na ito, dumating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng Gerazin. So, ang Panginoong Jesucristo, pagdating pa lang doon, merong isang
tao na sinasaniban ng demonyo, dali-dali pumunta kay Jesus Christ. So isang lalaki na may masamang espiritu ang agad na sumalubong sa kanya mula sa mga libingan. Siya'y naninirahan sa mga libingan at wala nang makapigil sa kanya kahit na may tanikala. So mayroon na tong supernatural power. Ako na-experience ko na po ito, isang bata na winawasiwas lang yung mga humahawak sa kanya. Siya ganun din, may supernatural power. May sa demonyo talaga, no, na at work. Hindi natural yung power, hindi human strength, kundi demonic strength. Sapagkat madalas na siyang ginagapos ng mga kadena at mga tanikala, ngunit nilalagot niya ang mga tanikala at pinagpuputol-putol ang mga kadena. Ganun siya kalakas. Walang taong may lakas na makasupil sa kanya. Sa gabi't araw ay palagi siyang sumisigaw sa mga libingan at mga kabundukan at sinusugatan ang sarili ng mga bato. Kaya may mga sinusugatan niya yung sarili niya. Wala na siya sa tamang katinuan. Now, nung matanaw niya si Jesus sa malayo, tumakbo siya palapit kay Jesus at kanyang sinamba si Jesus. Now, sabi rito sa translation dito sa Tagalog, sinamba, pero actually hindi yan sinamba na parang mga Kristiyano sumasamba sa Diyos. No? I worship you, I love you, Jesus, I adore you. Hindi ganon. Yung samba rito, ito yung lumuhod sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Prostrate fall, yung proskuneo sa Greek. Yung lumuhod sa sobrang takot at ang sabi nga nitong inaalihan ng demonyo na to, have you come to torture me? To torture us? Kasi marami yung demonyo doon sa loob. So ito po yung scenario, pwede niyo pong basahin yung buong passage, no? Pero dito makikita po natin kung ano yung ginagawa ng demonyo sa isang tao. Magbibigay lang po ako ng ilang mga observations. Mabilis lang po. Number 1, demons demise good relationships. Yung demonyo po, winawasak nito yung magandang relationship na nilikha ng Diyos. Supposed to be, itong tao na to, dapat kasama niya yung pamilya niya, masaya siya, kapiling yung mga anak niya, maybe kung may mga anak siya, asawa. Pero ang ginagawa ng Diablo, winawasak yung relationship na ginawa ng Diyos. In-isolate siya. Saan siya nakatira? Sa tomb. Sa mga libingan. Inilayo siya sa kanyang pamilya. Pero ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, Jesus reconciles them. Kung ang Diablo, winawasak ang relasyon, ang Panginoong Jesucristo nire-restore. Pangalawa po, demons distort the mind, whereas Jesus renews it. Yung demonyo, tinatanggal yung tamang katinuan ng isang tao. Kaya pag mayroong mga tao na talagang sagad sa bisyo, sagad sa kung ano man yung nakakasira ng pag-iisip, no? Minsan, no, may pagkakataon na may demonic influence talaga ron. So sabi rito, sa gabi't araw ay palagi siyang nagsisisigaw sa mga libingan. Wala na, nagsisisigaw na siya, wala na siya tamang katinuan. At sa mga kabundukan at sinusugatan ng sarili ng mga bato. So, merong distortion of the mind. Hindi na human mind Merong evil mind, merong demonic mind na nagko-control sa kanya. Pero si Jesus Christ, nire-restore yung isipan ng tao. Kaya maganda yung bandang dulo nito sa verse 15 Pagkatapos pagalingin ng Panginoong Jesucristo, sabi rito, lumapit sila kay Jesus at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo roon na may damit at matino ang pag-iisip. Bumalik yung katinuan niya nung pinagaling siya ng Panginoong Jesucristo. Pero yung Diablo, wawasakin yung katinuan mo. Demons distort the mind, whereas Jesus renews it or restores it. Number 3, demons destroy the image of God, whereas Jesus restores it. Sabi po rito sa verse natin, nagsisisigaw siya, wala siya sa tamang katinuan, sinusugatan ng sarili ng mga bato. Hinihiwa niya yung sarili niya. So, winawasak niya yung mismong creation ng Diyos. Yun po ang ginagawa talaga ng Diablo Wasakin yung relasyon, wasakin yung isipan natin, wasakin yung puso, wasakin yung imahe ng Diyos. Pero si Jesus Christ po, ang gawain ng Panginoong Jesucristo magpagaling, mag-restore. Ano pong application natin dito sa mga naobserbahan natin na ito? So, unang application po natin, number 1, list what Satan or sin has destroyed in your life. Ngayon po, gawin po natin, sa journal natin, notebook natin, or sa diary natin, sulat natin, ano yung mga parte ng buhay natin na winawasak talaga ng Diablo, winawasak ng kaaway. Lista natin, sa relasyon, meron ka bang kaaway? Meron ka bang kagalit? Kapatid mo na dapat
restored yung relationship nyo, maayos yung relasyon mo sa kapatid mo o sa kamag-anak mo, mahal mo sa buhay, pero winasa kayo ng kaaway, winasa kayo ng dyablo. Sulat mo yan. Yung mga parte, area ng buhay mo na winasak ng kasalanan. Kahit hindi si Satanas, kahit yung sarili nating kasalanan o kasalanan ng iba. Kahit ano pa yan. Basta parte ng buhay mo, area ng buhay mo na merong pagkawasak, merong distraction. Hindi po sa Diyos yan. Gawa po yan ng kasalanan or ng dyablo. Now, ano pong gagawin natin doon sa mga isusulat natin na yan? Pwedeng may kinalaman yan sa relationship, galit, puot, hindi pagpapatawad, or pwedeng it has something to do with sexual immorality, addiction, obsession sa pornography. Ilista po natin lahat yan, yung mga winawasak ni Satanas sa ating buhay. Pangalawa po, start praying for healing and reconciliation. Magsimula po tayong ipanalangin yung mga mahal natin sa buhay, makagalit natin, mga hindi natin mapatawad o kaya hindi tayo mapatawad. Yung mga dapat sa mag-asawa maayos, sa magkakapatid maayos, pero pinaghiwalay ng mga hidwaan, samaan ng loob, or mostly yung hindi pagpapatawad, no? Ang gawin natin, start praying. Pwedeng it has something to do with addiction, kung anumang uri ng addiction. Addict sa alak, addict sa drugs, addict sa sigarilyo, addict sa maling relasyon, addict sa sexual immorality, pornography. Start praying for healing and reconciliation. Kaya ako pinapasulat kasi gawin nating prayer list natin yan. Araw-araw ipag-pray natin. Huwag nating tantanan hanggat hindi tayo pinapalaya ng Panginoong Hesukristo sa kadena ng pagkaalipin sa kasalanan o pagkaalipin sa, marahil broken relationships. And number 3 po, practice living out the restored image of God. Napakaganda po ng ginawa ng Panginoong Hesukristo dito sa sinasaniban ng dyablo na ito. Pagkatapos siyang pagalingin, nagkaroon siya ng restored life. Na-restore. So we can only surmise na after niya dito na nakadamit na siya, na-restore na yung image of God sa kanya, na nagkaroon na siya ng katanuan. Ang kasunod po nito, reconciliation sa family. Babalik na siya sa asawa niya, mga anak niya, or mga kapatid niya. Magkakaroon na ng kaayusan. Bukod pa doon, naging mananampalataya siya ng Panginoong Hesukristo. Kaya talaga merong restored life. Na-restore yung image, yung design ng Diyos sa tao. Yan po ang ginagawa ng Panginoong Hesukristo. Binabalik tayo sa original na plano ng Diyos. Now, ano pong gagawin natin? Babalik pa ba tayo dun sa mga kasalanan natin kung saan tayo pinalaya ng Panginoon? Babalik pa ba tayo dun sa kadiliman kung saan tayo iniahon ng Panginoon? Babalik pa ba tayo sa impluwensya ng dyablo kung saan tayo inalipin in the past? Ang gagawin po natin ngayon mga kapatid, bilang mga pinalaya ng Panginoong Hesukristo, we practice living out the restored image of God. Ipinapamuhay na po natin yung redeemed life, yung buhay na tinubos, buhay na inayos. Kaya po, itong tao na ito, nakaranas siya ng kagalingan at restoration mula sa Panginoong Hesukristo. Nagkaroon po ng pagbabago, relasyon niya, yung trato niya sa sarili niya, hindi niya na sinisira yung sarili niya sa bisyo. Sa panahon natin ngayon, pwedeng bisyo yan, or anything na nakakasira sa ating laman, sa ating katawan. Or any addiction na nagde-distort sa image natin, no? Sa image ng Diyos sa atin. So, we have to practice living out the restored image of God. Now, I only have 15 minutes mga kapatid. Pwede niyo pong balikan itong some of the demonic influences. Kung meron man tayong na-experience dito sa sinulat ko nito and many more, now is the time to repent and turn to God. Let's ask God for healing. Ask God for restoration. Now, para po sa ating discussion, in what areas in your life do you need healing right now? Anong area ng buhay mo? Sa sinulat mo na yan, no? Pwede mong i-discuss yan, ikwento, pag-usapan ninyo ng mga kadiskusyon nyo, no? Anong area ng buhay mo ang winasak ni Satanas? Winasak ng kasalanan na kailangan ng pagpapagaling ng ating Panginoong Hesukristo. Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for the victory we have in Christ. I acknowledge that the enemy seeks to deceive, destroy, and distract.
but I stand firm in your truth. Fill me with your Spirit, that I may resist every scheme of the devil. Guard my mind, strengthen my faith, and keep my heart fixed on you. Help me walk in the freedom and authority you have given through Jesus Christ. Please heal all my relationships. Let forgiveness, healing, and love reign over me. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasuporta po dito sa ating channel. Kung kayo po may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. Na-appreciate ko po yung inyong mga comments. At wag po natin kalimutan ibahagi itong devotion natin na ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.